Hi Gemini, welcome. So tingnan natin kung anong mensahe sa'yo Gemini. Ano yung papasok sa buhay mo sa susunod na 30 days? Give me the message for Gemini. Ano yung papasok sa buhay mo sa susunod na 30 days? Give me the message for Gemini. Ano yung papasok sa buhay mo sa susunod na 30 days? Give me the message for Gemini. So, dito Gemini, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo meron ditong bagong simula na parating. Kumbaga, mapipil mo dito na merong malaking pagbabago na parating sa buhay mo, sa love life mo. Meron akong nakikitang malaking desisyon kang gagawin dito. So, hindi lang naman ito chill-chill month, kumbaga, ito yung magigising ka sa katotohanan, okay? Kasi meron ditong bigla ang pagbabago. So, nakikitaan ko dito dahil pumasok itong si Seven of Wands upright and si Nine of Pentacles, ito yung unang papasok na energy sa buhay mo. Kumbaga, kailangan mong manindigan. So, para sa sarili mo, no? Kasi nakikitaan ko dito, kailangan mong ipaglaban yung posisyon mo dito, no? Kasi nandito ka sa defense, okay? Meron kang dinedepensahan, meron kang iniingatan, or pwedeng meron kang ipinaglalaban, So, kailangan mong maging matatag doon. So, nakikitaan ko rin dito, merong magandang balita na parating, okay? Kumbaga, mararamdaman mo dito na secure ka financially, hindi lang basta sa emotion. Nakikitaan ko dito yung seguridad sa financial mo, sa emotion mo, at maging sa sarili mo, okay? So, nakikitaan ko dito na hindi ka naman desperada, no? Kahit may mga kumukontra, kaya mo naman itayong mag-isa itong stability mo, okay? So, nakikitaan ko dito, ipagpapasalamat mo lahat-lahat ng mga blessing na dumarating sa buhay mo. So, dito, nakikitaan ko rin dito, dito sa Ten of Swords and dito sa Death. Kumbaga, meron akong nakikitang healing, okay? So, gumagaling ka mula sa mga matitinding sakit or sa mga matitinding pinagdaanan mo, naghihilom ka na doon or pwede rin nakaka-recover ka na doon. Pero may mga bahagi para sa'yo na ayaw mo pang bumutaw sa nakaraan or mga alaala, ganyan. So, nakikita ko dito, meron ditong cycle na natapos na, pero pilit mo pang binubuhay, okay? So, kumbaga, ito na yung time para bumitaw na kung hindi na nararapat sa panahon ngayon, lalo-lalo na yung mga memories sa nakaraan. So, yung mensahe lang sa'yo dito, hindi ka uusad hanggat hawak mo yung bangkay ng nakaraan. Okay? Hindi ka uusad kung hawak-hawak mo pa rin yung mga matitinding alaala. Okay? Yung mga masasamang alaala sa nakaraan. So, ito na yung time para bitawan na to. So, nakikita ko dito, dito sa Ace of Swords and si Three of Wands, meron akong nakikitang breakthrough moment. Okay? So, yung breakthrough moment sa'yo, bigla ang clarity or pwede rin katotohanan. So, lumalabas dito may mga decision kang gagawin na magbubukas ng bagong direksyon. So, posible ito ay pwedeng tapatang komunikasyon or pwede rin legal or mga official decision. So, nakikita ko dito, malinaw ito na meron kang pipiliin, okay? So, ito yung tipo na akala mo walang pagbabago, Pero nakikitaan ko dito, merong pagbabago na mangyayari sa'yo in the moment, okay? So, nakikitaan ko dito yung bagong simula na tatahakin mo, okay? Kumbaga, naniniwala ka sa leap of faith.
Kumbaga sa leap of faith, pagsisimula ng walang kasiguraduhan pero merong excitement. Yun yung masayang part, ano? So, ito yung new chapter. Kumbaga sa new chapter, pwedeng love, work, or maging sa sarili mo. So, required lang dito na kailangan mong magtiwala sa sarili. Hindi mo kailangan pakinggan yung opinion ng iba. Okay? So, dito, nakikitaan ko dito sa Nine of Swords, the Pride. So, meron ditong energy shadow, okay, na sumasabay. So, dito sa Nine of Swords, kailangan mong paglabanan yung pagkabalisa, anxiety, yung bang tipong overthinking, yung mga mental conflict. So, ito yung dapat mong paglabanan, okay? So, normal naman ito kapag lumalaki naman to, meron akong nakikitang pagbabago, okay? Normal makaranas ng ganito, overthinking, ganyan. So, meron yung kaakibat na malaking pagbabago, okay? So, hindi naman ibig sabihin mali yung mga desisyon mo, hindi naman ganun, no? Pwedeng takot ka lang or pwedeng nakakaramdam ka lang ng takot, okay? Or pwedeng meron lang ego nang nangingibabaw na kailangan mong paglabanan, okay? So, nakikitaan ko rin dito, wow, lumabas si Ten of Pentacles. Meron akong nakikitang major blessing. So, yung major blessing dito, lumabas si Ten of Pentacles and si The Lovers dito. Okay? So, ibig sabihin, jackpot to. Ayan, jackpot card. Okay? Kasi sumabay ang kaperahan at pag-ibig. Okay? So, pwedeng pumasok sa'yo ay serious relationship, pwedeng reunion na may malinaw na choice, okay? So, meron akong nakikitang desisyon between sa dalawang path na may panghabang buhay na epekto para sa'yo, okay? Kaya dito, Gemini, hindi naman lahat ng pagmamahal ay laging komplikado, ano? Kumbaga, meron lang tama at meron lang timing na pipiliin ka rin sa bandang huli, okay? So, nakikitaan ko lang dito, may konti lang babala, Gemini, ano? So, dahil lumabas si Temperance reverse, ayan, and the Seven of Cups upright, and the Seven of Swords. May mga babala na kailangan mong iwasan, okay? Ano yung kailangan mong iwasan? Yung mga secretive behavior sa man o sa iba, or pwede rin mga illusion, okay? Yung pag-iisip ng mga kung ano-ano. So, may mga tao din na hindi buo yung intention sa'yo, at kung ikaw naman ay magiging tapat sa sarili mo, mas mainam yon, okay? So, nakikitaan ko dito, no, yung pinaka-mensahe sa'yo, Taurus, piliin mo lang yung katotohanan. Kahit masakit, ano, huwag kang bumalik sa mga lumang memories or lumang nakaraan dahil lang sa pamilyar ka. Okay? So, talikuran mo na yun. Yung nakikitaan ko dito yung pagpasok ka sa malaki papasok ka sa mas malaki. Okay? Malaking biyaya. Okay, malaking pagkakataon or malaking opportunity. Yan, ito yung papasok sa buhay mo. Kailangan mo lang labanan, okay, yung mga tukso sa paligid, okay? Ayan, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Love and peace.